Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eaton Squad. My name is Addie. So for today's video, why should former Filipinos should keep their old Philippine passport? Let's find out. Details coming right. So I know this is for former Filipinos category video, but there was a request if I could speak in Tagalog for this video, and we sure will. So sa mga former Filipinos, sa mga baguhan sa akin channel, kung medyo nalilito kayo kung ano yung former Filipino, ang former Filipino, ito yung mga Filipino citizen na pumuntang abroad at nag-naturalized abroad. Ano po yung naturalization? Ito po ay application na maging citizen ng isang particular na bansa, like US, Canada, Australia, or United Kingdom. Kung ikaw ay isang naturalized citizen at hindi ka nag-apply ng dual citizenship, ikaw ay under sa former Filipinos category or tinatawag nilang balikbayan. So bakit nga ba importante na wag itapon or wag ipagwalang bahala or wag na lang asikasuhin ang inyong mga old Philippine passport? Kasi magagamit niyo pa ito. Talaga magagamit niyo pa ito. Ito ay isang pribilehiyo na ibibigay sa inyo kapag kayo ay nagbakasyon sa Pilipinas. Sa mga former Filipinos or balikbayan, kapag dumating kayo ng Pilipinas, tatatakan po ang inyong mga foreign passport ng 1-year balikbayan visa. Sa pagdating po ito upon arrival. Pero dapat ipakita ninyo or dapat may pruweba na dati kayong former Filipino. At isa sa pruweba ay ang inyong old or kahit na expired na Philippine passport. May iba na magsasabi, makikita naman sa inyong foreign passport na country of birth mo is Pilipinas. Madami na pong hindi pumasa dyan. Madami na pong na-hassle at na-delay sa prosesong yan. Kasi sabi ng isang biyahero, ay, tinignan lang nila yung aking foreign passport at andun yung country of birth ko na Philippines. Wala naman silang sinabi at binigyan ako ng balikbayan visa. Yes, pwede namang mangyari yun. May posibilidad naman na mangyari yun. Depende kasi yun sa immigration officer. So, magdedepende yun sa immigration officer kung good mood siya that day. Kung bad mood, hahanapan ka ng dokumento. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, bakit yung isang biyahero sabi, pwede na ito lang. So, kailangan maging handa. Kaya, dapat at importante na wag nyong itapon or wag nyo lang ilagay kung saan-saan yung mga dating Philippine passport ninyo. Kahit expire na ito, magagamit at magagamit nyo pa rin ito. Sayang din yung 1-year balikbayan visa kasi under foreign nationals category na po kayo. Privilege ito na binigay ng Philippine government sa ating mga kababayan na gustong umuwi ng Pilipinas at magbakasyon at makapiling ang kanilang mga pamilya. So wag niyo po itong ipagwalang bahala kasi mahal po ang visa extension. Ang visa extension nasa 3,000 plus a month. Kung wala kayo nito, mapupunta kayo sa tourist category. 30 days lang yung free visa na ibibigay sa inyo upon arrival. So wag niyo po itapon or walain kasi isa ito sa mga pinaka-importanting dokumento bilang isang former Filipino or balikbayan kung ikaw ay uuwi ng Pilipinas. So, tandaan po natin yan. Kasi kung wala ka nito, hindi mo kasi mapuprove na dating Pinoy ka. Tsaka, yung sa pasaporte na country of birth, hindi kasi nila inaano yon. Medyo hindi nila nire-recognize yon kasi foreign passport. May ibang immigration officer na hindi tatanggapin yon kasi meron talagang immigration officer na by the book yung requirements na hahanapin sa inyo. Kung alam mo na uuwi ka at ikaw ay isang naturalized citizen ng isang bansa, at meron ka pang Philippine passport, dalhin na po yan para hindi kayo ma-hassle, hindi kayo ma-delay. Kasi during check-in, especially kung one-way ticket ka lang or yung return ticket mo is nasa 4 months, 5 months ahead pa, hahanapan ka niya ng onward ticket. Kung ipapakita mo yung dati mong Philippine passport or expired
kahit na expired, pwede po yun, tinatanggap nila, hindi ka na questionin kung bakit ka magtatagal sa Pilipinas. Kasi ang mga former Filipinos or balikbayan, tatatakan yan ng 1-year balikbayan visa. Kung ikaw naman ay mag-extend, pwede naman yon, pero kapag malapit na mag-expire yung 1-year visa mo, mag-a-apply ka na ng visa extension yan sa Bureau of Immigration. May bayad na after 1 year. Kung ikaw ay mananatili pa rin sa Pilipinas ng more than 1 year, pwede naman mag-extend, kabayan. Pero gaya nga ng sabi ko, may bayad na po yung extension sa Bureau of Immigration. Maging maingat po tayo sa pagbahagi ng ating mga karanasan sa ating mga kabayan, kasi hindi ibig sabihin na yung karanasan mo ay magiging parehong karanasan sa iyong kabayan na uuwi ng Pilipinas. Kanya-kanya tayo ng experiences sa pag-uwi ng Pilipinas. Pwede mong i-share yung experience mo na ganito lang yung hiningi sa akin. Hindi naman ibig sabihin kung hindi sila humingi ng dokumento sa iyo ay hindi na sila manghihingi sa iba pang pasahero. Gaya nga ng sabi ko kanina, iba't ibang approach ang ginagawa ng mga Bureau of Immigration. So, dapat laging handa tayo sa mga dokumento, lalong-lalo na kung alam na natin kung ano yung hahanapin nila, ihanda na po yan, i-prepare na po yan, para kapag hahanapin, andyan na. Hindi ka na mahahassle, hindi ka madedelay, hindi ka masistress, kasi nga alam mo na hindi mo pa dinala, mas maigi talaga on hand lagi yung mga dokumento na kailangan nila, lalong-lalo na kung ikaw ay under dito sa Foreign Nationals category na former Filipino or balikbayan. So sana malinaw tayo sa explanation na yun, kabayan. Tandaan, huwag nyo pong walain, huwag nyo pong ilagay lang kahit saan-saan. Ilagay nyo yan sa safe place kasama ng mga importanteng dokumento na pina-file ninyo sa inyong bahay. Kasi importante po yan. Sayang din yung 1 year ha, kung kukwentahin mo yung 1 year, 3,000 plus a month. Malaki-laking halaga din yun. Pwede mo na yung pwede mo na yung pang libre sa kapamilya mo. Kasi nga, pag may old Philippine passport or expired Philippine passport ka, hindi ka magbabayad. Libre yun sa inyo pagdating. So, ito po ang ating latest update, kabayan. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may katanungan sa video ito, i-comment nyo lang po at sasagutin po natin. Pwede din po kayo mag-message sa akin sa Facebook page namin, same handle, The Eton Squad. Muli, kabayan, ako'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa aming channel, The Eton Squad. Naway ang inyong biyahe sa Pilipinas ay maging smooth at hassle-free. Mag-ingat po tayong lahat. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.